Hi friends! Samahan niyo ako at mag-tour tayo dito sa fully furnished mansion farm dito sa may Alfonso, Metro Tagaytay. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the mansion tour! Meron tong lot area na 5,000 square meters at dahil sa sobrang laki niya, nandun yung gate, yung unang gate. Tapos meron din tong garage or parking, tas another gate dito. As in, malaki talaga siya. Meron pang mga 4 na gazebo dito sa garden na to. Tapos ito yung pinaka pwedeng gawing events place. Actually, 2 years old house pa lang to na weekend house lang or rest house lang na may-ari ngayon. So napupuntahan niya lang pag hindi siya busy every Saturday or Sunday. So this is a bungalow, pero ang isa sa mga napaka-ganda dito sa property na to, meron siyang mountain view, napaka-presko ng hangin, tapos scenic yung iyong makikita rito. Actually, meron pang pwedeng lakaran, papunta naman sa parang pinaka-garden ng iyong resort or farm. Tapos ang daming ganito, 70 yung mga pine trees, pero ang dami ring mga fruit-bearing trees. Silipin lang natin to ng mabilis lang dahil maya-maya papasok tayo sa iyong mansion. Let's go down here. Fully fenced ang buong property. Marami siyang rolling terrains. At eto na nga ang iyong mga plants, mga trees. Napakadaming fruit-bearing trees dyan. May avocado, may lemon, may rambutan. Kung ano yung may isip mo na mga fruit-bearing trees meron ka dito. At ang ganda ng location natin dito sa may Alfonso. Ang lapit lang sa Twin Lakes, sa Splendido, pati sa Sonia's Garden. Yung mga sikat dito. Ang ganda kasi ng location niya dahil nasa two-way concrete barangay road. So pwede mo nga itong i-convert as an events place or pwede mo siyang gawing rest house. Balik tayo dito. Meron ka pang fountain dito. Tapos, ito na yung ating main house na owner-built, as in talagang several years to ginawa para matapos ng maganda. Pero no, para siyang pwedeng gawing events for yung mga wedding, mga debut. Punta tayo dito sa iyong house. Napansin ko, meron siyang mga natural stone wall cladding all throughout the house. Kasi ito yung bahay na hindi tinipid dahil yung may-ari talagang pinaganda niya. Dahil nga daw ito ang kanyang dream rest house dito sa Tagaytay. At napakalaki ng iyong, ano bang tawag dito? Balcony, patio. Puntahan natin. Para siyang L-shape or parang naka-wrap around dito. So pag may mga guests ka, pwede kayo dito umupo. Kasi naman, ang breezy dito sa Alfonso dahil Tagaytay weather talaga siya. Tapos, eto na rin ang iyong alfresco dining area. Ang laki nitong iyong space. Pwede mo siyang matawag na lanay kasi fully covered din siya. Tapos, naglagay na sila ng mga windows na malalaki kasi minsan masyadong breezy or malakas yung hangin. So, kailangan ma-break yung malakas na hangin nitong mga windows na to. Pero, during summer naman, actually kahit summer dito, malamig pa rin. Kasi nga, ang dami mong mga pine trees, about 70 pine trees yan. Tapos kitang-kita mo rito, puro greens yan, mga small mountains yan dito sa may Alfonso, Cavite. Tapos pwede ka rin bumaba, may access to papunta dun sa iyong garden. Pwede tayong sumilip konti dito. Ayan o, meron ka ditong hagdan. Actually, itong buong to may mga handrails na. Tapos another stairs dun, papunta dun sa mga halaman mo. So, ang sarap dito na pag mahilig ka talaga sa mga plants, sa mga trees, sa garden, another big space. Ito naman, pag siguro during the time na nandito yung may-ari, kumakanta sila rito sa video, okay. Tapos kahit na medyo malakas ang kanta mo, okay lang, wala ka namang maaabala dahil ang katabi mo lang mga forest lang talaga. Wala ka naman masyadong malapit na neighbors na maaabala. Tapos meron ka ditong powder room at ang theme nila, gold. So lahat ng napansin kong bathroom, gold ang sink, ang water closet.
Oh, ang ganda na itong accent wall na to. Actually, pwede kang maglagay dito ng TV kasi may provision siya for cable, ang daming outlet, tapos made of ano siya, para siyang wood yung design, pero I think this made of rock. So, ito palang area na to, parang kumpleto na, di ba? Ang dami rin mga dining areas or dining set para pag may mga relatives kayo na gustong pumunta dito sa Tagaytay, dito kayo magstay. Tapos may access itong dining dito sa, this is the master bedroom. Kaso nakalock lang siya. Pero yung master bedroom, kung gusto niyo ditong kumain, yan, lalabas lang siya. Pasok na tayo dito sa ating main door. Yung mga windows, meron siyang double siya as mirror. Tapos maganda yung mga quality, yung mga UPVC. Tapos yan, kita mo ang iyong sarili dahil mirror na din siya. Pero hindi mo nakikita yung loob, so may privacy. Ito na rin yung ating porch at ito yung ating double door. Bago natin ipagpatuloy ang ating house tour, request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang bahay. So, okay na natin. And welcome to your fully furnished, beautiful house dito sa Tagaytay. Ang laki ng door. Tapos, ang ganda ng mga walls, natural stone wall cladding. At ito na ang iyong living area. Mataas yung kanyang ceiling. May magandang chandelier. Tapos maaliwalas at presko dahil meron kang malalaking windows dito. Aning type. Mga made of UPVC. At nakita mo naman, napaka-ingrande ng iyong sofa. Mga gold yung kanyang theme. Regular din yung shape. Open layout din itong bahay. Actually, ang ganda ng open layout no, kahit malaking bahay kasi nakikita mo ang tao dito sa living, dining, and kitchen area. So, bagay ito sa mga family-oriented talaga. So, this is your dining set, 8-seater. Meron pang mga Christmas decor. So, habang nag-e-entertain ka ng guest mo dito sa kitchen, nakikita mo sila dyan. Pwede kayong magkaroon ng conversation. Tapos, ito naman another design dito sa wall. These are fluted panel. Ito yung mga high quality, magaganda. At malaki ang iyong center island. Doubled na rin siya as your breakfast nook. Kaya meron ka ng mga high chairs dito. Pwede mo rin siyang gawing rest house or retirement house mo dito sa Tagaytay. Kasi talaga ang weather dito, lagi lang siyang malamig. Since furnished na siya, lahat ng nakikita natin mga appliances, kagaya nito, double door refrigerator, halos bago pa itong mga to Kasama na yan. Marami ka rin mga cupboards, mga soft close, gold pa rin. So yun yung parang isa sa mga dominant design dito sa bahay, yung mga nakikita nating gold. Tapos, meron ka rin 5-burner stove. So, sa mga mahihilig magluto, ayan, ang dami mong lutuan. Tapos, meron ka na rin range hood. Tapos, yung buong kitchen, lahat kompleto ng cupboards up to the ceiling. So, marami kang storage area. Even this, mga storage area din tong ating center island na to na made of, I think this is granite. Tapos, kung ikaw ay mahilig din sa mga wine, ito na yung pinaka-spot mo. Yung iyong bar counter. Uy, ang dami nilang mga wine glass. Tapos, andito rin yung mga wine. So, dyan mo lang talaga ilalagay lahat ng mga wines mo. Meron ka ritong sink. Meron ka na ring filter. Ito, meron tayong fluted panel dito. So, dyan, uupo ang mga friends mo. I-serve mo sa kanila ang iyong cocktail. Meron ka na dyang 4 na high chair. So, parang bar. Ang ganda ng bar. Tapos, mapapansin nyo yung chandelier niya dito, pati yung design ng ceiling para may mga layers pa dyan. So, ito yung buong living, dining, and kitchen. Tapos, dito sa side na to, itong nakikita nyo, ito na yung papunta sa mga bedrooms. Nandito yung 3 bedrooms ng mga kids. So, I guess mauna tayo dun sa unang bedroom. Medyo pahaba to Let's go! At since owner built, kaya materials fuertes yung mga ginamit dito, yung mga tiles, yung mga wood tiles na to, ito yung mga pinakamagagandang klase. Meron ka ritong screen, window, may screen, may grills. Ang nakikita ko lang din naman dito yung forest. And then this is the first bedroom. Ayan, meron kang 2 beds. I think customized yung mga beds. So, pwede ito sa 2 mong girls. This is a corner bedroom. Tapos, lahat ng walls may tiles. Hindi lang yung
Yung usually kasi ginagawa nila, pinipaint lang nila. Pero remarkable tong bahay na to kasi yung mga walls nila, hindi lang simpleng walls. Talagang mga nakatile siya or may mga nakalagay na mga design. Tapos fully air-conditioned ang buong bahay, especially itong mga bedrooms. Meron kang mirror dito. And then, meron ka ring bathroom. Actually, lahat ng bedrooms may own bathroom. May mga mirror na may lights na. Tapos pahaba. And if you will recall, ang theme natin is gold. So, ang ating sink is gold. Also, the water closet. Tapos, yung mga shower niya may mga pang-massage. May water heater na rin. Labas tayo. Ito yung first bedroom. Meron pang another 2 bedrooms dito sa napakahaba nating hallway. Tapos napansin nyo, meron din tayong design dito sa ceiling. Parang drop ceiling din siya. Parang tayo nasa hotel, no? Yung pa yung sa mga loob ng mga hotel pag naglalakad ng napakahabang hallway. This bedroom, this is not a bedroom. This is just a powder room na hindi nawawala ang gold theme natin. So, meron ka ng 2 powder room dito sa loob at saka dun sa may labasan sa ating pinaka-planay. Gold, gold. Ito naman, another door. But this one is just storage na lang. At least, di ba, may mga shelves na. Diyan nakalagay yung iba nilang shoes and mga Christmas decors. I think very useful din talaga yung mga storage room. Tapos yung mga doors nila, mga hardwood. Even na sa loob tayo ng bahay. Yung iba kasi yung mga doors nila, hindi hardwood kapag nasa loob ng bahay. But this one is a hardwood. Ayan, no? Look at the wall. It's not just a normal wall na pinate, but a tiles. So, 2 rin yung rooms dito. I think this is the boys' room. At meron kang chandelier. May mga layers yung iyong ceiling. May mga lights pa na blue. And, syempre, gold uli. Tapos yung mga shower na are all the same. Yung may parang water massage. Ayan. Gold siya. Mas gold ulit. Fully air-conditioned bedroom. Meron ka bang mga sconces dito, na ang ganda, parang chandelier type. And let's go to the other room. Meron siyang total of 4 big bedrooms plus maid's room. And may mga lights silang nilalagay dito. May mga decor stand. And another corner room. Tapos, meron tayong mga security screens for all the windows na made of UPVC. Ito yung mga matitibay na klase. Tapos, meron ka na rin mga grills for added security. At from here, ang nakikita ko naman, yung basketball court. Ayan. Mamaya siguro before we end the video, punta tayo dun sa part na yan. Para makita nyo how big the property. I think same na lang naman yung mga layout ng rooms nila. Just the same, meron tayong gold na sink and gold na water closet. Meron na ba nagkakagusto dito sa ating mansion farm? Sa ating mga home searchers dyan? Lagay nyo na yung type nyong room sa comment section. Punta na tayo sa master bedroom. Yung price and full details nasa description box below the video. By the way, this is residential area. 2 titles, tag 2,500 square meter. Kaya naging total of 5,000 square meters or half a hectare or 1.3 acres. Ito na yung sa master bedroom. Siyempre medyo special kaya nakahiwalay siya. Let's go here. And here is your master bedroom. Na merong magandang chair. Tapos layer din yung kanyang ceiling treatment na may color blue. This is a king size bed na included na. Ito yung na-mention ko kanina. Itong master bedroom, may access siya papunta dito sa yung covered lanay na double na rin as your dining area. So, from here, pwede na kagad lumabas. Nakalak lang siya ngayon eh. Tapos ito rin yung front natin, yung facade. Meron kang walk-in closet.
na nakahiwala yung bathroom. Meron ka ring jacuzzi sa iyong bathroom. And you have a gold water closet and his or hers ang kanyang gold sink na may gold mirror. Punta tayo dun sa likod ng iyong house. Yun na rin yung pinaka kitchen mo or daily kitchen. Kaya meron tayong door dito. This is the helper's room. Medyo malaki, pwede 3 helper kasi nga medyo malaki yung house. Tapos meron siyang own bathroom. And on this side, meron ka uling sink. Countertop mo is, I think this is granite. At ito ang isa sa mga type natin, yung oversized walk-in pantry. So dito nakalagay lahat ng mga groceries. Tapos meron ka pang ref sa loob ng iyong walk-in pantry kasi nga ganito siya kalaki. Ano ba to? Storage or pantry? I guess this is just a walk-in pantry. Nagkataon lang na medyo malaki rin kasi yung house. At punta tayo dito sa likod. Meron kang door uli dito. Ito na yung ating back of the house. Ang view natin dito, syempre yung marami pa rin mga puno, mga halaman. Tapos meron tong bodega. Dalawa yun, as in sobrang laking bodega. Pero mas maganda ako ipapakita dun sa labas. Let's go! Napagod na ba kayo mga friends sa ating mansion na sobrang laki? Tapos dito sa side na to, yung magandang part uli, yung marami kang makikitang pine trees. So para ka na rin nasa Baguio, no? Pero we are just here in Tagaytay. Only 1 to 2 hours away sa Manila. Depende siguro sa traffic. So meron tayong mga gazebo doon. Tapos, meron kang basketball court. Sa mga mahilig dyan mag-play. Ito yung pinaka-area kung saan ka pwedeng maglaro. Ayan. Tapos kung gusto mo yung sasakyan mo, talagang maingatan. Meron kang 6 covered garage doon sa side na yon. Tapos itong path na to, papunta na to doon sa ating main road na concrete at saka syempre major road din siya dito sa Alfonso, Cavite. Nakita niyo marami tayong mga puno doon at mga gazebo. Kaya naman, home searchers, kung interested ka na dito, pwede mo na akong tawagan. Yung price and details nandiyan sa description box below the video, pati yung number ko. Ngayon naman, request ko na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines. And I will see you on the next video.